Hello, magandang gabi. Kwentong aswang na naman tayo. So ito ay sa Rodriguez Rizal daw. Panoorin nga natin to mga men. Ano meron dito sa aswang sa Rodriguez Rizal? Tingnan natin. Mukhang interesado itong ano na to itong episode ng KMJS. Di ba? Nangyari na rin ito sa ilang mga lugar, ang misteryosong pagkamatay ng mga hayop na kamakailan lang. Ito pwede pa, no? Pwede pa. Ito yung hinahanap ko na kung may aswang na kumakalat, hindi lang kwento, pati may evidence. 'Di ba? Na may aswang talaga. Yan, medyo okay pa yan na may mga biktima talaga. Actual victim, yung mga hayop. Pwede na, 'di ba? Kasi minsan bakit walang nakaka-capture na evidence na may aswang? May nagsasabi na bungo kasi nag-i-invisible ang aswang may tagulilong ang aswang, etc. etc. O kung ganoon, nasa na yung biktima? May biktima pa rin kahit pa sabihin mo nagiging invisible sila Kaya forgivable na sa akin na hindi makapture sa video kasi nga ang daming dahilan due to black magic. Meron silang power na hindi magpakita, etc. Pero yung biktima nila dapat nandyan lang. 'Di ba? At least ito kahit papaano may mga hayop daw na nagiging biktima. Nangyari rin sa isang barangay sa Rodriguez Rizal. Kaya ang ilang mga residente roon, balot sa takot. Wait. Sabing gano'n na iba. Ang KMJS naman, palabas ng palabas, laging fake naman. Actually, nakakatulong ito itong ginagawa ng KMJS. Alam mo yung matuto yung mga nanonood na palaging may twist. 'Di ba? Yung rated K, hindi masyadong ginagawa yan Ang ginagawa ng rated K, sinasakyan lang yung Ito kasing, ang maganda kasi sa ginagawa ng KMJS, minsan nag-a-ask sila ng expert's opinion. Di ba? Malapit na ang araw ng mga puso, saka naman halos atakihin na raw sa puso sa takot ang ilang mga residente ng Barangay San Jose sa Rodriguez Rizal. Katunayan, pagkagat ng dilim, maaga nilang isinasap. Pagkagat daw ng dilim. Sabi ng dilim, kumagat daw ang dilim Tawa kayo? Ang kanilang mga bahay. Kanya-kanya na silang sabit ng bawang sa kanilang mga pintuan at nagsasabit pa ng asin sa harap ng kanilang mga tahanan. Kalat kasi ngayon ang kwento rito na di umano may umatakeng aswang. May aso? Kagigising ko lang sa umaga po. Lumabas ako, nakita ko yung aso ni John Dan, yung isang asong tatuta na puti. Kawawa naman. Nakita ko, nagulat ako kasi walang ulo. Kwento ni Lolo Apolonio, ang di manoy aswang, itsurang aso. At kitang-kita raw niya nung nilapa ng di manoy aswang ang kanyang mga tuta. Hindi ko naiintindihan aso din yung kakainin nung aswang. Maghuhugis aso din siya. Ewan, Pero bago raw matuluyan ang kanyang mga alaga, ang di manoy aswang, lakas loob niyang binato. Binato ko pa, pero hindi na tamaan. Tumakbo, 2 beses lang nandun na. Ganito rin daw ang nasaksihan ni June nitong Lunes lang ng madaling araw. Nakita rin daw niya ang di umano'y aswang na itsura ring aso. Sa maliit na loting ito, nakatali ang mga panabong ni June. Hindi nga raw niya lubos akalaing mamamatay ang ilan dahil may bantay ang mga itong aso. Yung aso na yun, may puti, may tagpi na itim. May mga black eyes, may itim siya rito. May itim rin sa kabila. Malaking aso.
Hindi lang sina June at Lolo Apolonio Pero ang reenactment ng KMJS tao no na mukhang ang may aso. ganitong kwento. Pagpunta ko po sa likod, nakita ko po talaga aso na maraming dugo talaga ang mukha. Pagkatapos, umuungol po talaga siya doon. Hindi ko sukat akalain na aswang talaga siya. Kaya Yun na nga Hindi baka mamaya talaga namang aso naman talaga. Baka aso talaga. Siguro dahil kakaiba lang kakaiba lang itsura o kakaiba lang ang ginagawa. 'Di ba? Andiyan na naman isisingit na naman yung paniniwala do sa aswang. 'Di ba? Ewan ko ba sa atin? Ba't di na matanggal-tanggal yung nag-imbestiga ang aming team. Nagtanong-tanong kung meron ba ritong aso na tumutugma sa ikwinento ni na Lolo Apolonio at June. May nakita po kayong malaking aso na sinasabing aswang daw po? Wala. Pero may suspetsa raw sila kung sino ang di manoy umaataking aswang dito sa Barangay San Jose. Kwento ni Aling Celia, hindi niya tunay na pangalan. Alauna raw ng madaling araw, 3 taon nang nakararaan, nung nasaksihan niya ang 2 lalaking nakainom na bigla na lang nag-away. Na hindi niya makanta yung pinsan niya. Yung parang lumabas na yung ano niya, sobrang siguro niyang galit. Dumapa siya, naglakad siyang paganyan siya. Tapos yung, para talaga siyang aso. Diyos ko naman. Naglakad lang ng syempre lasing na lasing. Malamang gagapang yun. Takot nga raw ng iba pang mga nakasaksi. Nagtakbuhan ang mga ito. Tamo, doon sa reenactment niya, kinakain yung manok. Wala namang ganun sa kwento. Ano ba kay MJS? Hanap ng aming team ang mga lalaking yon. Tiyempong may nakapagsabi na ang isa sa kanila nagkataong naroon at bumibisita. Pumayag ang lalaking yon na magpa-interview pero sa kondisyong hindi ipakikita ang kanyang muka bilang proteksyon na rin daw sa kanya at sa kanyang pamilya. Laking gulat ng aming team sa kanyang inamin. Kasi po yung time na maliit pa kami, na sinasabi sa amin ng kamag-anak namin na huwag kami pupunta sa lolo namin. Kasi ang lolo namin aswang daw. Ani ni Lando, hindi niya tunay na pangalan. Tubong Mindanao raw talaga. Ako, ang kanyang Mindanao! pamilya. Pinagkamala siyang aswang, may namatay na bata doon sa... Siya po ang pinagbintangan na pumatay sa bata. Sabi ng magulang ko na uuwi kami ng Maynila para hindi raw kami madamay. Hating Pero gabi hindi naman direkta na inaamin na aswang kayo. Kayo lang yung pinagbintangan. raw nung nakita niya ang kanyang lolo na nasa bubungan. Nung bigla raw itong nag-anyong baboy. Isang beses Galing laging cool. Pagkwento, laging cool, no? lang po nung nakita namin, nag-anyo siyang baboy. Doon lang po kami naniwala. At saka sabi namin, bakit yung anyong baboy? Pero hindi raw po. Sabi niya, binasahan ko lang kayo ng lapin. Kaya ang tingin niyo sa akin, baboy. Kilalang manggagamot daw ang lolo ni Lando sa kanilang probinsya at noon pa man daw, pinangingilagan na ito dahil sa bali-balitang siya'y aswang. Dati hindi kami naniniwala. Nung nakita namin, doon na po kami nagduda. Dahil dito, sinunog daw ang kubo ng kanilang lolo. Pero ilang araw bago daw ito mamatay, ang di manoy agimat upang maging aswang, ipinasa daw kay Lando. Dalawa po yung binigay sa akin ng lolo ko. Yung isa pinainom, yung isa po tinakili po sa bewang ko. Tapos yung sa pinsan ko naman, bato po yun, pinakain sa pinsan ko. Hanggang napadpad ang pamilya ni Lando sa Rizal. Pinatotohanan din ni Lando ang kwento ni Aling Celia sa nasaksihan nitong pakikipag-away niya. Siyempre, ako po, namumurin ako. Saka parang nahiya rin ako sa sarili ko. Bakit magkagaling ako na hindi ko po akalain na may ganun pala ako. Kaya inano. Iba ang case na to, no? Ito yung case na inaamin niya talaga na aswang siya. Mula sa sarili ko na tatanggalin ko yung binigay sa akin. Pero nung nalaman daw ito ng misis ni Lando, agad siyang hiniwalayan nito. Sising-sisi si Lando na sa kanya di mano ibinigay ang agimat ng kanyang lolo, pati raw ang kanyang pamilya nasira hanggang napagpasyahan niyang itapon ang agimat na yon. Baka kung anong gawin sa akin ng mga tao. Pero sinasabi ko naman po sa kanila na asinibal lang po ko. Pero hindi na po naulit yun. Lumipat na raw Ang gulo ng kwento.
Hindi, yung pala may kagustuhan ka naman palang hindi maging ganun eh. Bakit ginawa mo lang yun nung hiniwalayan ka na? Hindi naman, di ba, meron naman nagsasabi na hindi basta-basta naaalis ba yun? O paano ba sistema niyan? Yung mga bertud-bertud na yan, ano ba ang sistema niyan? Kaya bang alisin yung, basta ayoko na? Pwede bang ganun yun? Or may ritual pang kailangan gawin para alisin mo yan? Kasi medyo kaduda-duda yung yung nung tinapong ko na para hindi na Parang wala lang no? Kaya naman palang gawin ng ganun eh. Kasi ang pagkakarinig ko sa mga istorya na ganyan, pinapasa yan, di ba? Yung hindi mo naman yan yung ititigil, yung basta ginusto mo. Ano ba? Gulo eh. Ng tirahan si Lando at paminsan-minsan na lang na bumibisita sa Rizal. Paglilinaw niya, bagamat may lahi siyang aswang, hindi raw siya ang may kagagawan sa di manoy mga pag-atake sa Barangay San Jose. Yung nangyari noon, kaya hinarap ko po yun. Para malinis po namin yung nangyari. Feeling ko fill-in na lang ito eh. Diba? May nangyayari talagang ganun doon. Pero parang na lang to eh. Kasi unang-una hindi siya nagpakilala Nag-cover talaga siya ng Ganun, na hindi na po nangyari yun. At sa mga nagdududa sa kanyang katinuan, nasa tamang pag-iisip daw siya. Dahil sa kanyang mga nakagugulat na salaysay sa ito si Dr. Camille. Psychologist. Tulot na rin ni Lando, ipinakonsulta namin siya sa isang psychologist. Sana it comes to a point na kahit na nakatalikod siya habang kinakausap ko siya, kasi hindi naman tayo naka-on cam nung time na yun, I will be able to assess more or less kung ano ba talaga yung facial expression niya while talking to me. Pati nga yung pagsasalita niya, medyo slurred dahil kasi nga tinakpan niya. So basically, ito yung pamamaraan na sabihin natin na napaka-cautious. Body language per se ang pag-uusapan natin, napaka-cautious niya. And it means na hindi naman suspetyoso siya, pero masyado siyang maingat sa lahat ng sinasabi niya. The possibility na pag nag-make-up ka ng stories, you'll try your best na maging goody-goody yung story na talagang mapapaniwala. Yun yung problema. Unfortunately, gumawa siya ng paraan na hindi ko makita yun. Pwede natin sabihin na ang taong ito is a hoax for reasons na hindi naman talaga... Tao nito isang... Yun yung problema. Unfortunately, gumawa siya ng paraan na hindi ko makita yun. Pwede natin sabihin na ang taong ito is a hoax for reasons... hoax. Na hindi naman talaga nag-manifest ng tuluyan eh. When you say you're a lycanthrope person, it happens na may succeeding na pangyayari. Tuloy-tuloy siya. Yung sinabi po ni Doktora kanina na may posibilidad na ito ay isang hoax nga daw po o panloloko. Ano po masasabi? Yun ang assessment ng psychologist. May panloloko daw. Di ba parang, hindi, siguro ito yung nakita ko, Ito theory ko lang naman to. Siguro nung nalaman na, may interview ka sa KMJS, siguro mas feeling niya, mas gaganda yung exposure niya kung gagawa niya pa ng istorya. Di ba? Hindi, psychologist po yung nagsabi License po yun si Doktora Camille. Kaibigan ni Ma'am Jade Martin eh. 'Di ba? Kaibigan ko rin si Ma'am Jade Martin nung nabubuhay pa. 'Di ba? Wala po akong masasabi sa ganun. Gayunman, sa barangay wala po ako masasabi sa San Jose, merong mga hindi naniniwala na aswang ang umatake. Madalas nga, madaling araw ko wala naman ako nakikitang aswang. Kaya humingi rin sila ng tulong sa isang veterinaryo para siyasatin ang totoong dahilan. Ang titingnan nyo dyan mga kababayan ko, yung frequency nung nangyari, baka mamaya kasi once lang naman nangyari yun. Diba? Yung nakita yung aso na pugot ang ulo. Baka naman pinatay yung aso kasi may magnanakaw doon na inaatake siya. Tinaga siguro yung aso. Diba? Pwedeng ganun ang nangyari. Tapos doon sa manok,
'Di ba? Malay mo talagang pineste lang talaga ng kung anong wild animals 'yon, 'di ba? Pakinggan natin yung assessment nitong inatasan nilang mag-imbestiga. Ang pagkamatay ng mga hayop ni na June at Lolo Apolonio. Ang nakita Sila lang pala ang may nangyaring ganun eh. Wala nang iba eh. Parang nature na lang talaga ng mga Pinoy na ibintang agad sa aswang. 'Di ba? ko sa mga namatay na hayop, lalo na yung aso, tinira niya or inatake niya yung lieg. In that way, merong siyang intensyon, hagilapin mo ng lieg para ma-immobilize yung maliit na tuta. Tapos pinapabled, tapos tinanggal niya ang lieg kasama yung ulo. Doon naman sa manok, nakita ko yung puncture wound. Posible sa canine tooth. Siguro itong manok na ito naka-escape dahil hindi ko makita yung kapareha na pangil, hindi siya nag-grasp. Nung nabalitaan namin yung nangyayari, tuwing gabi, nagpaparonda na kami ng mga tanod namin. May haka-haka na meron silang suspect, then pinuntahan din namin yung tao. Sabi nila na wala naman, na hindi naman pala totoo. Ang paniniwala sa aswang, ang sinasaktan ay yung nananakit din minsan sa kapwa-tao niya. So maaaring masasabi natin, kunyari nakakita sila, ang daming mga pugot na mga hayop no, na nandoon. Hindi naman sila pwedeng magbinta. Isa lang eh. Diba? Isa lang yung hindi naman maraming hayop ang pugot eh. Isang manok at isang tuta lang pala eh. Tapos biglang naging aswang na agad. Napaka-absurd naman ng Sila, ang daming mga pugot na mga hayop no, na nandoon. Hindi naman sila pwedeng magbintang. Para lang makatulog sila sa gabing yon, sabihin nila siguro aswang ang pumarito. Diba? Pwede kasi ganun na mangyari eh. Sa kadahilanan na ayaw mo lang mambintang para lang, wala lang. Minsan kasi kailangan natin ng closure eh. Yung para lang may maituro man lang or may maisabi man lang na kung sino man yon, sasabihin na lang aswang na lang, di ba? Kumbaga, hinanap na lang yung dahilan. Yun kasi ang pinaka-convenient na na idahilan mo eh. Yung aswang. Abot ng aking kaalaman, wala tayong scientific evidence na nagsasabi na talagang merong aswang. Hindi. May mga maniniwala pa rin dyan talaga. Diba? Kaya lang, yung paniniwala nyo na ba yun na yun, sakto ba yun dito sa napanood natin? Yun ba yung pagkakadefine nyo? Kasi akala ko naman marami talagang hayop ang manok at tuta lang pala eh. Hindi na nasundan eh. 'Di ba? Parang feeling ko ipinilit na lang na iugnay sa aswang. Gigalit na kayo sa akin. Ang mga kwento tungkol sa di umano'y mga aswang, hindi mawala-wala. Tila nagpapasalin-salin lang, patuloy, umahamon sa ating paniniwala. Kaya nga, ayoko din naman mawala yan, yung paniniwala dyan, kasi yan yung pagiging Pinoy natin eh. 'Di ba? Sa ibang bansa may mga ganyan din naman eh. May mga creatures din sila na pinaniniwalaan na nag-i-exist na hindi naman documented, 'di ba? Pero nailalagay nila sa lugar yung paniniwala na yon. Hindi nila, kasi sa ayaw at sa gusto nyo mga kababayan ko, ito with all due respect uli sa mga nakakausap ko or sa mga matatamaan, 'di ba? Nang sasabihin ko, with all due respect, sometimes may mga paniniwala tayo na dumadating ang time kasi nagiging obsolete na eh. Nagiging na siya eh, nagiging napapatunayang hindi na siya totoo. Dumadating ang time na at sometimes hindi na natin mapipigilan yung pag-ikot ng mundo. Na unti-unting na-uncover na ang mga ganyang bagay na sa ayaw man natin at sa gusto,
yun ay hindi talaga totoo. Parang ganito yan mga men, yung mga ancient Maya, 'di ba? Meron silang Diyos-Diyosan na si Xibalba. I don't know kung kilala niyo yun, pag wala silang ani, nagsasacrifice sila ng mga bata doon sa parang higanting well. Mga Mayan yata yon. Correct me if I'm wrong mga Mayan. Binabato nila yung mga baby doon or mga bata. Kasi si Xibalba daw ay yun daw nagpo-provide ng ulan para sa mga pananim nila. Yes, paniniwala nila yun Pero dumadating ang time kasi na nagiging modern na tayo. Nalalaman na natin yung talagang reason kung bakit hindi umuulan, kung bakit umuulan. Nakakagawa na nga ng paraan ngayon para mapaulan. Yung, 'di ba, may cloud seeding ng tinatawag. 'Di ba? Sometimes kailangan tanggapin natin na ang talaga ng panahon ay nabibigyan na tayo ng magandang kasagutan sa mga bagay na hindi natin nalalaman before. Na ngayon nasasagot na ng lubusan. 'Di ba? I think enough na yung time na yung mga paniniwala na yan ay iiwan na lang natin sa ating culture. 'Di ba? Minsan kailangan natin mag-move on. 'Di ba? Or kahit kung hindi nyo man kayang bitawan yung paniniwala na yan, at least kahit paano higpitan na lang natin yung criteria. Hangga't hindi pumapasok sa criteria na to, wag muna natin i-consider as aswang. 'Di ba? Kasi minsan mga men, buhay na yung kapalit 'Di ba? Diyan sa paniniwala na yan. The more na kinakalat mo yung paniniwala na yan, pag tumanim sa utak ng tao yan na basta pag may narinig kayong tunog na wak 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 na yun. 'Di ba? Pag may narinig daw ganon. Paano kung one time na may narinig sa bubong na ganon, na yung pala tao lang pala talaga pinagbabaril nyo, may ganon na tao. Nakapatay pa kayo ng tao. Diba? Dahil doon sa paniniwala na yun. Well, nasa sa inyo din naman yan, Bahala kayo. Pero nandito din naman ako para sabihin na sometimes, hindi naman masama na lumawak ang isip natin ng konti. Diba? Yun lang po muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.